Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Malalaman mong may discipleship sa buhay mo kung ang buhay mo nalalapit sa Panginoon. Huwag lang maging malapit sa tao, mga kapatid. So may salitang tinatawag na epidemic. Pag sinabing epidemic, ang virus nakakontain lang sa isang lugar. Ay, dito lang sa bansa natin, hindi lumalabas sa ibang bansa. Pero pag ang virus nakahawa na yan at lumabas ng ibang bansa, nakahawa pa ng ibang bansa, nakahawa pa ng ibang bansa, tinatawag na pong pandemic yan, mga kapatid. Ngayon sa church, may tinatawag din po kasing pandemic. So, hindi nakaiwas din dyan ang church. Hindi yung talagang sinasabi nating virus, kundi yung talagang isang pandemic na tinatawag sa church kung saan kaya pandemic ito kasi hindi lang sa Pilipinas, kundi kahit sa ibang bansa, yung mga churches, nararanasan nila ito, mga kapatid. So, ibig sabihin, maraming churches ngayon may sakit. Saan ba galing ang sakit? Siyempre, sa virus yan, mga kapatid. So, ano ang naging sakit? Kung tatanungin kayo, sa palagay mo, anong sakit ngayon ng mga churches? Pandemic yan, hindi lang dito sa bansa natin, kundi sa maraming bansa. O ikaw tatanong ngayon, sa palagay mo, anong sakit ng mga churches ngayon na naging pandemic? Halos lahat meron yan. Alam niyo kung ano yon? Lack of leadership. Leadership shortage. Yan po yan, mga kapatid. Bakit sakit ang leadership shortage? Kasi ganito yan, example, para maintindihan natin. Ang COVID, hindi virus yan. Sakit yan. So pag sinabing COVID, yung coronavirus disease, kaya nga disease. Saan galing ang sakit? Sa virus. So ano yung virus, mga kapatid? Galing yan sa tinatawag na SARS, coronavirus 2. Pag sinabing SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. So yan po yung virus. Kaya kung walang virus, ay walang sakit. Walang disease. At ano yung naging sakit? Tawag natin dyan, COVID-19. But 19 kasi 2019 yan nag-start. Another example of virus and disease. Yung HIV. HIV is a virus. So, ano ibig sabihin ng HIV? Human Immunodeficiency Virus. So, kapag ikaw tinamaan ng virus na HIV, ano magiging sakit mo? AIDS. Diba? Ano yung AIDS? Acquired Immunodeficiency Syndrome. So ngayon, kung ang sakit ng church ay leadership shortage, ano naman kaya ang virus na pinanggalingan yan? Kasi resulta lang yun Yung sakit, galing sa virus yun. Ano kaya ang virus ng mga churches na dumapo sa mga churches na naging sakit at ang sakit ay leadership shortage na kumalat kasi nakakahawa rin yan, mga kapatid. Alam niyo kung ano yung virus na yon? Limiting beliefs. Dito. So, kaya nagkaroon ng leadership shortage dahil sa limiting beliefs. Yung akala kasi natin ganito na kapag ang isang tao naging Christian, okay na. Ay, hindi pa okay yan. Tingnan mo ang katabi mo, Christian ba yan? Hindi pa okay yan. Akala kasi natin na pag Christian na, magiging leader agad. Hindi po ganun yun. Akala natin pag Christian na, masipag na. Akala natin pag Christian na, maunlad na ang buhay. Pag Christian na, asensado na ang buhay. Ay hindi po lahat ng Christian lumago. Hindi po lahat ng Christian umasenso. Hindi po lahat ng Christian naging mabunga ang buhay. Hindi lahat po ng Christian, ang matindi pa, hindi nakapaglingkod sa Diyos. Maraming ang Christian dyan, ang hinihintay na nilang maging maligaya, maging masaya, yung sa langit na lang sila. Hindi po ganun yun. Yes, masaya sa langit. Pero pwede rin tayong maging masaya dito sa lupa. Hindi lang sa langit ang kasiyahan. Kahit dito sa lupa, may kasiyahan po rito, mga kapatid. Kaya hindi lahat nakakapaglingkod, hindi lahat nagagamit ng Panginoon. Yung iba, yes, Christian, pero nagsisimba na lang.
tuwing linggo. Kasi akala nila yung pagiging Christian, hanggang doon lang yon. Then, wala na. Hindi. Yung maging Christian ka, gusto kong sabihin sa'yo, marami pang magaganap sa buhay mo. Hindi lang sa pagiging Christian yan, mga kapatid. So, ang problema ngayon, kaya naging pandemic itong leadership shortage. Nakakahawa kasi yan. Yung virus. Ano yung virus? Limiting beliefs. Yung mga tumatakbo sa utak natin, mga kapatid. Ano ang naging disease? Leadership shortage. Halimbawa, sa isip kasi yan nalilimitahan yung isip natin, kapos ang isip natin. Natandaan nyo nung araw yung mga baka nagkasakit. Anong tawag sa sakit na yon? Mad cow disease. Yung mad cow disease, mga kapatid, sakit ng baka yan sa utak. Sabihin, ang tamaan sila niyan, maraming mga maraming baka ang nabaliw. Nakakita na ba kayong bakang baliw? Sila nakakita ng gano'n. Kasi nakakita ka ng baliw dyan sa pero yung baka, makita mo, baliw. Nangyari po yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, sa Christian, nandito yung virus Nandito yung virus, ibig sabihin, may mga limiting beliefs pa rin tayo, kahit Kristiyano na tayo, yung meron tayong kanyang-kanyang sariling paniwala. Okay ba? Tama ba na may kanya-kanya tayong sariling paniniwala? Hindi. Kasi isa lang ang ginagamit natin, salita ng Diyos Kung lahat tayo ay ipinamumuhay talaga ang salita ng Diyos, magkakaroon lang tayo ng isang paniniwala. Hindi iba't ibang paniniwala, mga kapatid. Kaya pansinin nyo, bakit merong umaasenso at merong hindi umaasenso? Parehong Christian yan. Bakit merong maunlad ang buhay? Merong hindi maunlad ang buhay. Parehong Christian yan. Parehong anak ng Diyos yan. Ibig ba sabihin, ang Diyos may discrimination? Wala. Bakit may nagtatagumpay? Merong hindi nagtatagumpay. Ayun yun. Ngayon, ang problema rito kasi yung limiting beliefs mo. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, delikado yan. Halimbawa, kayong mag-asawa, nag-away. Pag hindi mo alam ang gagawin mo gamit ang salita ng Diyos, lalong magiging magulo yan. Ganun mo kukunin, yung paraan. O sabi, kumpare mo, hiwalayan mo, awayin mo, sugurin mo. Ganun ba ang paraan? Kaya imbis na lalong maayos, lalong gumugulo. Bakit ganun Christian ka? Di ba? Hindi, kasi hindi porke Christian, okay na. Are you following? Paano yan? Pag, halimbawa, nagka-problema ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Nasaktan ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi mo alam magpatawad. Hindi mo alam kung paano gawin yung mahalin ng kaaway. Hindi mo alam kung paano tanggapin pa rin ang mga taong umaaway sa'yo. Ba't hindi mo magawa yun? Because of your limiting beliefs. Hindi mo kasi maabot yun, kapatid sa totoo lang. Nasa utak ang virus. Kaya sabi ni Pablo, renew your mind because the battle is in the mind. Nandito yan, mga kapatid. Pansinin yung prodigal son. Nung una, hindi abot ng kanyang utak na hindi niya dapat kunin ang mana ng tatay niya. Buhay pa Hindi niya abot yun. Akala niya okay lang na iwanan ng tatay niya. Ngayon, nung bumagsak na ang buhay niya, he came to realize, naisip niya ngayon, mali pala yung ginawa ko. Ayun, naabot na niya. See, saan ang problema? Sa utak. Minsan nagkwento kami doon sa Tagaytay, may kausap akong pastora na tinutulungan po natin. Binigyan niya ako ng bulalo. Siyempre, Tagaytay, di ba? Tapos sabi niya, Rev King, pakain ko si utak. Sige, utak. Masarap ang utak So, kumain ako, utak. Biglang naisip ko, yung utak, sabi ko sa kanya lang, pastora, kasi tinutulungan natin siya. Pagdating naman sa mga pastor, punong-puno tayo ng puso sa paglilingkod. Pero bakit meron mga lumalago, hindi lumalago? Alam niyo kung saan ang problema? Nandyan, sa bulalo. Sa utak ang problema. Pare-pareho ng puso, pero iba-iba na ang utak. Andito ang problema natin, mga kapatid sa totoo lang. Bakit maraming mapupunta sa impyerno? O merong mapupunta sa impyerno? Because of this belief.
Sometimes not just limiting beliefs, but wrong beliefs. That's why God says, the word of God, my people perish lack of knowledge. Now, ano ang katapat ng virus? Anong katapat ng virus? Vaccine. Ano mga sa katabi mo, vaccinated ka na ba? Bagamat wala pa tayong vaccine na 100% pa talaga, di ba? Para sa ating physical body. Pero dito sa church, sabi ko sa inyo, meron ng 100% dito eh. Oo. Bakit marami pa rin ang hindi lumalago? Kasi hindi vaccinated. Dapat vaccinated muna, kapatid, ha? So ano ang virus? Limiting beliefs. Di ba? Ano ang disease? Matatalino kayo, ha? Leadership shortage. So ano ang vaccine? Hindi nyo pa alam, di ba? Alam nyo ang vaccine? Discipleship. Ayan title nito, Making Disciples. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Matthew 28:19. Alam ni Lord ang solusyon. Amen? Alam ni Lord ang problema. Amen? So anong suggestion ni Lord? Ang sabi niya, Matthew 28:19, go and make disciples of all nations. Pandemic kasi ito mga kapatid. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat, ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Gawin daw alagad ng Panginoong Jesucristo. So that is the vaccine. Magkaroon lang ng, kahit sa atin mga kapatid, I'll tell you, magkaroon lang talaga ng discipleship dito, ay patuloy, nalalago at dadami ang gawain ng Panginoon dito. Because the command of the Lord is not simply to go and preach the gospel. We do not stop there. Kasi akala ng iba, pag Kristiyano na, that's it. Kaya pag nagsimba na, akala nila, dahil Christian na sila, at nakasimba na, yun lang yun. Hindi. Marami pa mga kapatid. Kaya dapat, yung pagiging Kristiyano mo, itutuloy mo yan sa pagiging disciple. Ituloy mo sa discipleship. Kasi sinabi ni Lord, go and make Christians. Ay, hindi ganon. Ang sabi ni Lord, go and make disciples. Sabi mo, sa katabi mo, tanong mo, are you a disciple? Ngayon, ang tanong ko, ano mas marami sa church? Member o disciple? See, alam nyo. Tanong mo sa katabi mo, saan ka ron? Huwag ka lang dumagdag. Dumagdag ka sa disciple. Because this is discipleship. Discipleship is helping people to put their lives back into order. Ibig palang sabihin, pag may discipleship, may pag-aayos ng buhay. So ang discipleship pala, ayusan ng buhay. That's why discipleship is helping people. Alam nyo, sa totoo lang, nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus, buhay yan. Kailangan makita si Lord sa buhay natin. Kailangan mag-manifest si Lord para masabi talagang Kristiyano ka. Makikita mo ang totoong Kristiyano hindi dahil sa mga ginagawa, kundi dahil merong Kristo sa buhay. So kailangan makita sa atin yon. Ang problema ito, paano makikita agad si Jesus kung merong talagang dating buhay tayo? Mga nakasanayan natin. For how many years we need to be like that? Tapos sasabihin mo, tinanggap ko si Jesus ngayon, kita agad si Jesus. Hindi ganun yun. And discipleship is the only way to manifest Christ in our lives. Kaya sabi ni Lord, go and make disciple. Anong promise siya? I am with you. So kailangan, kung gusto mong makita talaga si Jesus sa buhay mo, okay? Kasi discipleship, ayusan ng buhay. Inaayos ang buhay natin, itinatama ang mga mali. Kapag naaayos yan, na itatama ang mga mali, nakikita ang Panginoong Jesucristo. Amen? So tandaan natin, ang panunumbalik sa Diyos, kapag hindi itinuloy sa discipleship, nawawala ng kabuluhan. So kailangan ituloy mo talaga sa discipleship yan. Ngayon, may mga naging Christian. Hindi naman talaga naging disciple. Meron ba mga Christian pero ayaw magpa-disciple? Yes. O kaya naman isa kang Christian pero ayaw mo mag-disciple. Bakit ayaw mo mag-disciple? Kasi hindi ka naman na-disciple because you cannot give what you don't have. Hindi tayo nagpaparami lang mga kapatid.
ang kailangan nating gawin ay makagawa ng mga disipulo alagad ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi lahat ng Kristiyano tinawag sa ganyan. Lahat ng Kristiyano tinawag ng Diyos upang may sumunod sa Kanya. Kaya nga, tinatawag natin, pag sinabi nating leadership o leader, hindi lang yung song leader. Leader, yung may sumusunod sa iyo. Ngayon, bakit may sumusunod sa iyo? Kasi gusto ko nilang gayahin, di ba? Gusto ko nilang maging kamukha. Kaya nga yung mga fans, di ba, sa mga idol nila, gusto nilang maging kamukha. So, sumusunod sila ron. Bakit ayaw nilang sumunod sa iyo? Kasi ayaw nilang maging kamukha mo. Ba't ako susunod dyan? Ayoko nga. Ganyan pala Christian eh. Sige, tanong mo sa katabi mo. Tanong mo lang, tinong katabi mo. Palit tayo ng mukha. Di ba? Pero siguro kung mukha ni Jesus yan, pwede pa. Di ba? Kaya lang, ikaw pa rin yan eh. See? Kaya dapat may discipleship, mga kapatid. Totoo lang. Ano ba ang goal natin? Our goal is not just to have a program to reach out the multitude. Hindi ang program, hindi ang activity. Ang talagang magko-convince sa kanila. Our goal is to make disciples, to reach out the multitude. Dapat makagawa tayo ng mga disciples, mga kapatid. Kaya pag hindi naging disciple, problema yan. That's why we need to produce the right kind of people. And what is the right kind of people? A disciple. Are you a disciple? Sa totoo lang kasi, sabi natin, ang discipleship kasi, pagsasaayos ng buhay. Kasi marami talagang dapat pang baguhin sa atin. Hindi porke nakakilala ka na sa Panginoon ngayon, di ba? Bago na ang lahat. Hindi, marami pa tayong wrong beliefs. Limiting beliefs. Dapat isaayos pa natin yan, mga kapatid. Yung upbringing mo during your childhood, paano ka ba pinalaki? Magkakaiba tayo na upbringing eh. Marami pang dapat isaayos dyan, mga kapatid. Kaya minsan, hindi tayo agad magkasundo. Nagkakaproblema tayo eh. Sa isa't isa pa rin, mga kapatid. O kaya naman, sino yung mga nakasama mo sa buhay mo? For how many years? These are your friends. Tell me your friends and I will tell who you are. Di ba? Kung ilang taong kayo magkasama niya, tapos naging Christian ka, bago ka na kaagad? Hindi. Marami pang dapat isaayos sa mga nakasanayan niyan. Sa pananalita natin, di ba? Minsan nagsasalita tayo, may mga puto-kutsita tayo. Kasi ganun yung mga kasama mo eh. See? Mga dapat isaayos dyan. Especially, yung theology natin, yung pagkaintindi natin sa salita ng Diyos. Hindi naman agad mayroon kang alam dito. Nung araw naman, gano'n lang tayo ng gano'n, di ba? Pero wala naman tayong pag-aaral na ginagawa dito. Kaya ngayon, itinuturo ko sa inyo, lahat ng nandito, hindi ka kaagad adjusted eh. Hindi ka kaagad sanay, mga kapatid. Halimbawa, ganito. Yung salitang amen. Di ba hindi ka naman sanay salitang amen? Pero napunta ka rito, naririnig mo ngayon. Pero for how many years, di ka naman nag-amen, amen eh. Hallelujah, praise the Lord. Wala sa iyo yan eh. Ngayon, itinuturo sa iyo. Hindi ka sanay. Naintindihan niya? Halimbawa, pagdadala ng Bible. Naku, pastor, hindi naman ako nagdadala ng Bible nung araw. Ba't mo ko pagdadalin dito? So, isa pa yan na dapat ayusin sa iyo. Mga kapatid, pagbasahin ka pa kaya, di ba? Pagdala lang, hindi mo magawa, magbasa ka pa kaya, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin, pastor, nagbabasa ako ng Bible, hindi ko lang madala. That's impossible. Yung madala nga, hindi mo magawa, magbasa pa kaya. Ano bang madali? Magdala o magbasa? Di ba mas madaling magdala? Ba't yung madali, hindi mo magawa, tapos yung mahirap, kaya mong gawin? That's impossible. At marami pang bagay, mga kapatid. Amen. So sa discipleship, pag pinasok mo ang buhay mo sa discipleship, na isasaayos ang lahat ng yan. Umaayos ang buhay natin, mga kapatid. Kasi kapag talagang ang Kristiyano hindi na disciple, problema. Anong gagawin mo dyan? Puro pagtutuwid, puro pangunawa, puro pagsuway. Yan ang aatupagin mo. Alagain sa madaling salita. Parang baby, di ba? Ang baby, wala kang gagawin dyan, kundi alagaan mo yan. Amen. Ang baby, pag umiyak, talagang aasikasuhin mo yan. Hindi naman pwede pag umiyak yan, gutom, kumain ka mag-isa mo, ha? Hindi naman pwedeng umiyak yan, may pupo o may wiwi, magpalit ka ng sarili mong lampin. Hindi naman pwede, mga kapatid. May sakit, punta ka sa barangay, okay, punta ka sa ospital. Hindi, sanggol yan eh. Wala kang gagawin niya, kundi alagaan. Wala namang masama doon. Ang problema, kapatid,
Ilang taong ka na, sanggol ka pa rin? May problema yon. 1 taon na ang bata, hindi pa naglalakad. 2 taon na ang bata, hindi pa nakatatayo, hindi pa naglalakad, hindi pa tumatakbo. Problema yon. Kaya dapat may discipleship sa buhay mo. Malinaw naman ang utos ng Panginoon. Solusyon to. Go and make disciple. Ngayon, malalaman mong may discipleship sa buhay mo kung ang buhay mo nalalapit sa Panginoon. Huwag lang maging malapit sa gawain o huwag lang maging malapit sa tao, mga kapatid. Hindi ganun yun kasi kapag ang buhay mo inilalapit mo lang sa tao, idolatry na yan. Dapat ang buhay mo na ilalapit mo talaga sa Diyos, mga kapatid. Amen? Hindi sa tao, hindi sa leader. Kaya minsan pag malapit ka lang sa leader mo, pag nagwala ang leader, pati ikaw nawawala eh. Dapat sinusunod talaga natin ang mga leader natin, mga kapatid. Pero tandaan mo, ang tumawag sa iyo si Jesus. Ang nagligtas sa iyo si Jesus. Pupunta ka ng langit dahil kay Jesus. Okay, sundan mo ang leader mo. Maganda yan kasi they are the delegated authority. Pero wag mo namang susundan hanggang sa pagbabackslide. Ang problema sa atin, dahil hindi ka talaga kay Jesus sumusunod, doon ka talaga sa tao sumusunod. Kaya nung nawala ka rin. Nung nag-backslide ka rin. Bakit? Sabi mo, pastor, di ba, sundin ang leader. Naku po, hanggang doon ba naman? Napaka-loyal mo. Dapat ang loyalty mo nasa Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Dapat mas mahal mo talaga ang Panginoong Jesucristo. Dapat ang dahilan ng lahat, dahil kay Jesus. Kasi pag si Jesus nahahayag sa buhay mo, ibig sabihin ganito, may discipleship sa'yo. Kapag napapalapit ka kay Jesus, may discipleship sa'yo. Ibig sabihin, tama ang pagpapalaki sa'yo. Tama ang pagdidisipulo na ginagawa sa'yo. So tandaan natin lagi ito ha. Discipleship is not the end. Hindi lang ganun yun. Dapat magtuluyan sa leadership. Bakit? Yun ang problema, di ba? Ang discipleship, vaccine yun. Pero ang problema, nasa leadership. Kaya importanteng makita natin, kaya may discipleship to solve the problem. And what is the problem? Leadership shortage. Ngayon, ganito yan. Sa totoo lang, maganda yung dinidisciple ka kasi parang inaalagaan ka niyan, di ba? Ang sarap ng pakiramdam nung gano'n eh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po pwedeng habang buhay. Kasi sabi ni Jesus, come and follow me and I will make you fishers of people. So may panahon ng pag-aalaga, may panahon ng pagtuturo, pero may panahon, di ba, na ikaw ay hahayo. Sometimes the level of being in discipleship is, una, being dependent. Depende, sanggol, nakadepende lahat sa magulang, di ba? Pero pag lumalaki ka na, nagiging independent ka na. Nagkakaroon ka na ng alam, nag-explore ka na, ikaw na nagtututbrush, ikaw na naliligo, nagiging independent ka na, pero umaasa ka pa rin sa ibang bagay, di ba? Hanggang maging interdependent ka na, mga kapatid. So, ibig sabihin, interdependent, hindi naman ibig sabihin, may trabaho ka na, wakala ka ng connection sa magulang mo. Hindi naman ganun yun. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? So, ngayon, sa discipleship, maganda yon, dinidisciple ka, pero hindi habang panahon naalagaan ka. So, kailangan dumating ka sa panahon na ikaw na ang nagdi-disciple naman. So, pag ikaw na ang nagdi-disciple, isa lang ibig sabihin nun. Naandun ka na sa tinatawag na leadership. So, from discipleship to leadership. Are you following? Ngayon, sa leadership kasi, ganito, naranasan mo na ba yung nag-alaga ka ng tao? Yung ginawa mo na ang lahat, pero hindi pa rin sumusunod sa iyo. Yung ang ganda naman ng ginagawa mo, pinagagawa mo, bakit hindi ginagawa? Yung mga ganyan, di ba? Alam mo, sabi mo, bro, sister, magbasa ka ng Bible. Hindi naman masama magbasa ng Bible, di ba? Pero ba't hindi nagbabasa? Ba't di ka sinusunod? Sabi mo, nagbabasa naman ako, ba't siya hindi nagbabasa? Ayan. So, minsan, naranasan mo ba yung chinat mo pero hindi nagsisin? O kaya sin lang. Walang response. Tinawagan mo na, hindi sumasagot. Binisita mo na, wala raw siya.
Wala ako. Kinakausap mo naman, pero walang gana. Ang dami mo lang sinabi, ang sagot, K. Ano yung K? Kaya hindi mo madadala sa leadership pag ganyan ang sitwasyon. What is the solution? Dapat, maglagay ka ng tulay para from discipleship to leadership. Kasi yan ang goal mo sa kanya eh. Yan ang sakit ng church eh. Dapat lahat tayo maging leader. Nang ibig sabihin ng leader, hindi song leader, worship leader, hindi ganon. Ang ibig sabihin ng leader, we are leading people back to God. Ganon yun, because we are the light and soul of this world, mga kapatid. Kaya lang, yun ang problema nga eh. Parang wala na sa leadership ang iba eh. Parang okay na lang tayo na tayo pumupunta rito mag-isa. Walang sumusunod sa atin eh. Bakit? Siguro may virus. Tingnan mo yung katabi mo. May virus ba? Siyempre, hindi ka naman susunod sa tao, may virus, di ba? So, kaya, pansinin natin mga kapatid, ang kailangan natin dito to solve this problem, di ba? Yung vaccine, di ba? Yung discipleship. Kaya minsan sa pagdi-disciple mo, tandaan natin, dapat makita mo yung sakit na solve. So, anong dapat mong gawin? Dapat siguro merong bridge. Ano yung bridge? Yan yung friendship, relationship. Pansinin niyo, sabi ni Jesus, Matthew 4:19, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao. Come! Tingnan niyo ang discipleship. That is the starting point eh. We're going to invite people to come. Kaya may mga invitation tayo, katulad natin, na-invite din tayo, di ba? We came. So that is the starting point. Kaya mahalaga, dahil mag-i-invite ka talaga mga kapatid. Yung availability mo, napakahalaga yan mga kapatid. Dapat kaya mo gusto silang anyayahan dahil ito yung gusto ni Jesus. Amen. Tapos, sabi ng Panginoon, come, pagkatapos follow me. So, kailangan pala sumunod sa Panginoong Hesukristo. And that is an invitation for discipleship, mga kapatid. To become disciple of the Lord Jesus Christ. Now, if you have that desire, of course, you need to win people. You need to evangelize first. Alam nyo, yung makita mo na ang isa na born again, nakakilala sa naging Christian, that is a moment for all of us. A wonderful moment. Kaya lang, hindi lang puro moment tayo. Di ba? Dapat may momentum. Magtuloy-tuloy ito. Ano yung momentum natin? Yun yung discipleship. Yan ang magbibigay sa'yo ng momento para hindi ka patigil-tigil. Hindi kasi pwedeng patigil-tigil. Halimbawa, aatin ka ngayon sa isang linggo. Hindi. Magbabasa ka ngayon, tapos titigil din. Hindi po pwedeng ganun paputol-putol ang Christian life natin. Dapat tuloy-tuloy yan. Amen? So dapat para tumuloy-tuloy yan, dapat nasa momentum ka. Ano yung discipleship, mga kapatid? So kaya, minsan kasi hindi na nagdi-disciple eh. Bakit hindi na nagdi-disciple? Pag hindi na nagpapadisciple. Kaya nawawala yung momentum natin, mga kapatid. Huwag mong alisin ang discipleship sa buhay mo. Amen? May dinidisciple ka, meron din nagdi-disciple sa'yo. Huwag mong aalisin pareho yun, mawawala ka sa momentum. Huwag ka lang lagi nagpapadisciple pero wala kang dinidisciple. Huwag ka naman magdi-disciple kung wala naman nagdi-disciple sa'yo. Mawawala ka sa momentum, kaya tatamarin ka. Mawawalan ka ng gana, kapatid. Kaya yung iba na nangyayari, dumadalo na lang. Hanggang pagdalo na lang. Nagpapakabait na lang. Tingnan mo yung katabi mo, mabait ba yan? Hindi pwedeng mabait. Hindi lalago pag mabait. Nakabasa pa kayo sa Bible, ang Diyos ay mabait. Wala namang ganun, di ba? Ang mababasa mo sa Bible, ang Diyos ay mabuti. Kasi ano ba ibig sabihin mabait? Ang mabait kasi ganito, kahit mali na yung ginagawa mo, dahil mabait, okay lang. Ay, hindi pwede sa Lord yun, mga kapatid. Ang Diyos mabuti yan. Isasaayos ang buhay mo. Ang mali, ang tama ay tama. Yun ang mabuti sa atin. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Kaya sa discipleship, ginagawang mabuti ang buhay mo. So sabi mo sa katabi, huwag ka lang magpakabait. Dapat bumuti lang. Kasi
yung magpakabait, hanggang doon ka na lang. Pero yung maging mabuti ka, ibig sabihin, may nababago sa buhay mo. Amen? So magpakabuti ang bawat isa sa atin dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Ngayon, why people avoid discipleship? Bakit iniiwasan natin yan? Yung discipleship. Bakit ayaw natin ng discipleship? Tandaan natin, discipleship is not an option. Yes, it is not automatic for Christians na pumasok agad sa discipleship. Now, why do people avoid discipleship? Number one, because there is change. Yung pagbabago, yan ang matindi dyan, mga kapatid. Because change will happen. By nature, people loves ordinary lang eh. Yung comfortable life lang natin. Ayaw natin. Ilang taon mo lang nakasanayan, tapos sasabihin mo sa akin, Pastor, magdala ko ng Bible. Di nga ako nagdadala ng Bible, di ba? Tapos pagbabasahin mo pa ako araw-araw, di nga ako nagbabasa ng Bible eh. Change yun eh. Kaya minsan ayaw ng may nagdi-disciple sa atin eh. Kasi may babaguhin sa buhay natin, mga kapatid. Gano'n naman talaga. If any man is in Christ, is a new creation. May pagbabago talaga. Ihanda mo ang buhay mo sa pagbabago. Amen? Ngayon, kaya lang bihira sa tao, bihira sa Christian, yung gusto nilang umasenso. Umasenso sa pagiging Kristiyano. Siguro gusto mong umasenso sa ibang bagay. Pero nag-decide ka na bang umasenso sa pagiging Christian life mo? Halimbawa ganito. Dati talaga hindi ka nagdadala ng Bible. Pero ngayon nagdadala ka na ng Bible. Hoy, asensado ka na. Lumalago ka na. Umuulat ka na. Tapos, mga sumunod na linggo, Pastor, hindi lang po ako nagdadala ng Bible. May notebook na rin ako at ballpen ngayon. Nagsusulat na po ako. Sabi mo sa katabi mo, asensado ka na talaga. Alam mo, Pastor, dati, pag tithes and offering, nakaupo lang ako. Hindi ako natayo. Bakit ba? Pero ngayon, pag may giving time, excited na ako, tumatayo na ako, nagbibigay na ako dyan. Talagang umaasenso ka na. Ano? Yung dinidesire mo yung mga... Tapos, yung sa church lot natin, sabi mo, Lord, gusto kong umasenso. Gusto kong umulat ang buhay ko. Gusto ko rin makapagbigay dyan. Tutulungan ka ng Panginoon. Bakit? Ang taong gustong tulungan ng sarili, tinutulungan ng Panginoon. Ang matindi ron, di ba? Pastor, hindi lang dyan, pati dito, nagbibigay na ako. Ano naman ba ito? Wala ata. Pati doon, Pastor, talagang umaasenso na. Pastor, alam mo, hindi lang yun. Pati sa pagdalo, may asensado na rin ako. Bakit? Dati Sunday goers lang ako, di ba? Pati sa cell group ngayon, umati na ako. Talaga naman. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang asensado na? Di ba? Ang matindi nung pati training, pinasok mo. Sa sobrang nga asensado, pati Sunday school, ng mga bata, nandun ka na rin. Sobra-sobra na yan, kapatid. Ha? See? Dapat umaasenso tayo sa ating Christian life. Amen. Yan yung pagbabago. Diyan ang pagbabago sa Christian life. Hindi yung mga, okay naman yung mga bagay sa sanlibutan, pero wag mong kalimutan yung kaharian ng Diyos. Dapat may pangarap ka rin dyan eh. Ikaw ba may pangarap sa kaharian ng Diyos? O ang pangarap mo na lang mapunta sa langit? Ikaw ba may plano ka para kay Lord? Baka ang plano mo puro dito sa libutan, puro doon. Wala namang masama ron. Eh yung gagawin mo para kay Lord, meron ba? Minsan tayo, wala tayong plano kay Lord. Pero gusto kong sabihin sa'yo, si Lord may plano sa'yo. Sana may plano rin tayo para kay Lord, mga kapatid. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, merong exchange. If there is no exchange, there is no change. So pag may ilalagay si Lord, meron kang iaalis. Mga kapatid, yung bagong alak, bagong sisidlan dapat. New wineskin. Kasi sasabog yan, mga kapatid. Kaya minsan bumibigay agad tayo. Bakit? Linggo-linggo nag-church tayo, ina-absorb natin. Pero wala naman tayong binabago. Wala tayong inaalis, mga kapatid. Amen lang tayo ng amen. Pero hindi natin ina-apply sa buhay natin. Kaya pag dumating ang mga problema at pagsubok din, ayun, baksak din tayo, mga kapatid. Bakit? Nandyan pa rin kasi yung dating buhay.
andyan pa rin, hindi natin pinapabago. Kung gusto nating mabago ang buhay natin, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. See? Ibibigay mo ang luma para mangyari ang bago sa buhay mo, kapatid. Ngayon, bakit hindi madaling mag-disciple? Kasi nga, may babaguhin. Pag binago mo na ang ugali ng katabi mo, may pumapalag dyan. The attitude and behavior. Minsan sabi nila, walang pakialaman ha. Mga tinangako rin. See? May pumapalag eh. Yung pagbawalan mo, wag mo lang gawin to, wag mo lang ganyan. Naku, hindi agad-agad yun, hindi madali yun, kapatid. Merong mag-ama, pupunta ng beach para mag-surfing yung sa dagat. Ngayon sabi nung anak, pwede ko bang isama yung kaibigan ko? Sige, isama mo. So sinama. Marunong ba mag-surfing yan? Marunong po. So tinignan ng tatay. Binigyan ng surfboard, nag-surfing. Aba, babalay-balentong, tutumba-tumba. Tinawag ng tatay, marunong ba mag-surfing? Marunong po. O sige, tingnan ko nga ulit. Gano'n naman, babalay-balentong, tutumba-tumba. Sabi ng tatay, palitan ko kaya ang tanong. Halika nga rito. Ikaw ba'y nakapag-surfing na? Ay, hindi pa po. Ay, kaya naman pala. Sa totoo lang, sa discipleship, kasi dapat ikaw muna ma-disciple. Hindi ka talaga makakapag-disciple kung walang nag-disciple sa'yo. So first, be a disciple. Bakit? Kasi utos ni Lord sa lahat yan eh. Hindi naman pampastor lang yan eh. Utos ni Lord sa lahat ng Christian yan. Go and make disciple. But you cannot disciple if you are not a disciple. Only disciple can make disciple. Amen? Paano mo aayusin ang buhay ng tao kung ang buhay mo hindi ayos? How can you fix the life of these people if yourself are not fixed, are not right? Sabi mo sa katabi mo, ipaayos mo muna ang buhay mo. Mali yung sabi, ayusin mo ang buhay mo, hindi mo kaya yan. Ipaayos mo. Amen? Dapat tama ang sabihin natin. Ulitin mo sa katabi mo, ipaayos mo. Meron bang Kristiyano ayaw magpa-disipulo? Yes. Meron bang Kristiyano hindi disciple? Yes. They are just Christians, but they are not disciples. You cannot disciple if you are not a disciple. Kaya sabi na Romans 12:2, renew your mind. Change your mind. May pagbabago talaga na dapat mga... Romans 12:2, don't become like the people of this world. Instead, change the way you think. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong... Asan ba ang virus? Di ba nandito? Ito ang babaguhin, ito ang aalisin. Babaguhin ang utak, laman ng utak natin. Mga kapatid, hallelujah. Kaya pag hindi na disciple yan, hindi magbabago yan. Kaya marami pa rin Kristiyano, magulo pa rin ang buhay kahit Kristiyano na. Gusto mo maayos ang buhay mo? Sino gitong gustong umayos ang buhay? Umayos ang pamilya mo, di ba? Lahat. Discipleship. Kaya dapat lahat tayo dumadaan sa discipleship. Sabi mo sa katabi mo ulit, magpa-disciple ka. Kasi utos sa'yo ni Lord, mag-disciple. Paano pag hindi ka na-disciple? Paano ka magdi-disciple? Sabi ng iba, alam nyo, ang mag-disciple pang mga matured Christian lang. No. Pumasok ka sa discipleship, diyan ka magmamatured. Diyan ka lalago, kapatid, sa discipleship. So number 2, why people avoid discipleship? Because there is obedience and submission. Because there is obedience and submission. Naku, hindi madali yan, mga kapatid. May mga nakasanayan na tayo eh. Kung dati sanay kang sumuway sa discipleship, susunod ka. Sanay kang ikaw ang nagpapasunod. Tapos papasok ka ng discipleship, ikaw ang susunod. Aba, hindi madali yun, mga kapatid. Halimbawa, katulad ng isang kabataan, gusto matuto magkarate. Naganap siya ng may magtuturo sa kanya. So nakita niya, merong karate school. Pumasok siya ron. Nakita niya yung master. Ang galing. Sabi ng bata, gusto ko ring matuto yan. Kinausap niya yung master. Master, gusto ko pong matutong magkarate. Nakita ng master yung willingness ng bata.
Sabi ko, sige, tuturuan kita. Balik ka bukas. Excited yung bata. Pagbalik bukas. Master, nasaan ang uniform ko? Gusto ko po matutong magkarate. Turuan niyo na po ako. O sige, sabi ng master. Nakita niya, meron timba. Tsaka basahan. May laman tubig. Sabi ng master, ito. Kita mo yung bintana natin, lahat yan. Kita mo, dumi, di ba? Punasan mo. Pero dapat ang pagpupunas, ha? Up, down. Up, down. Para sabi, siguro, master dito yan. Dapat sundin. Sige. So, tapos na, master. Sabi ng master, sige, balik ka uli bukas. Sige. Okay lang. So, pagbalik ng bata uli, master, ready na po ako. Sige, sabi ng master, simula na tayo uli, ha? Ito ang basahan. Nakikita mo yung kotse ko, marumi, di ba? Punasan mo. Dapat makintab, ha? Pero ganito yan. Wax in, wax out. Sabi ng bata, habang naglilinis ng kotse, wax in, wax out. Di ba pwedeng ganun na lang? Wax in, wax out. Sabi ng master. May wax in, wax out siya. Master, tapos na po. Kasi balik ka uli. Ha? Basta hindi mo ba ako tuturuan magkarate? Tuturuan kita, huwag kang mag-alala. So bumalik uli. Di ba? Expecting. Ito na. Master, meron na ba tayong bagong gagawin? Meron na. Excited yung bata. Sige. Ito ang bunot. Ito ang flooring. Bunutin mo. Pero dapat, forward, backward, ha? Vertical lang, hindi pwede horizontal. Nakakalata na yung bata, eh. Sumunod naman, pero nagre-reklamo. Pagkatapos, sa pagod, nagalit na yung bata. Master, tapos na po! Ako'y pumunta rito para pumatutong magkarate, hindi para alipinin nyo. Hindi po ako pumapasok na katulong nyo rito o isang boy nyo rito. Ang gusto ko po matutong magkarate. Galit na galit, nakita ng master. Ang ginawa ng master, sinuntok! Pa! Sabi nung bata, wax out! Sinuntok ulit ng master, ta! Wax in! Tinaga ng master, hop! Hop! Matindi. Sinipa, down! Magal. Bumueli yung master, tinadyak ang batas. Backward! Sabi ng ganun. Sabi ng bata, wax in, wax out. Up, down, backward. Okay yung master, ha? Sabi ng master, congratulations. Ito yung uniform mo, suot mo na, ha? Alam niyo, minsan, mga kapatid, hindi naman sa ipinapagawa sa atin yan. Ang issue rito, yung pagsunod mo. Malaki, kapatid, ang mahalaga, sumusunod ka. Feeling kasi natin minsan dito, hindi naman ako swelduhan dyan. Ginagawa kong utosan dyan. Ginagawa kong alipin. Ginagamit lang ako sa church na yan. Hindi po. Training mo yan. Bakit? Sapagkat tinatawag ka ni Lord at gagamitin ni Lord ang buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Kaya lang problema, hindi mo mapapasunod basta-basta talaga yan. Sa discipleship, walang relationship. Kasi discipleship is relationship, mga kapatid. Yan yung bridge. Remember? Kailangan nagtataguyod din tayo ng relationship. Mahirap pasunurin kung walang relationship din eh. Kita nyo si David and Jonathan, di ba? Si Jonathan, ang dali niyang ibigay ang trono, dapat sa kanya yun eh. Pero madali niyang ibinigay. Bakit? Merong relationship. Meron silang pinagsamahan eh. Magkaibigan sila, mga kapatid. Kaya ito ang sabi ng Panginoon sa atin, John 15 verse 15. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. Hindi alipin ang turing sa atin ni Lord. Huwag mong tingnan ng sarili mo na kapag sumunod ka, alipin ka na. Hindi. Ginawa ka ng kaibigan. Ni-level up ni Lord yan. Hindi ka na servant. Ikaw ngayon, hallelujah, ay pumapasok doon sa tinatawag na from servant to friendship. Kaibigan. Bakit? Kasi ang alipin, walang alam, walang pakialam yan. Diba? Pero pag kaibigan, may alam sa lahat.
Amen? Nalalaman na ang lahat sa iyo. Hindi ka makakapag-disciple talaga, mga kapatid, makakapag-develop ng disciple kung puro rebuke, sermon, correct. Kasi ang sermon, hindi nakapagpapagaling yan. Relationship ang nakapagpapagaling, kapatid. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. We connect. Dapat kumo-connect muna tayo. Lahat ng gagawin natin, ganyan eh. Before we invite people, we need to connect. Kaya sa conquest natin, ganyan man na ginagawa natin ba, kumo-connect muna tayo, prayer ministry muna tayo, we establish relationship before we invite these people. Mahirap yung basta mo nga lang naman sila anyayahan, kapatid. Okay? Kaya pansinin nyo, bakit marami pa rin mahirap na church? Ang problema, walang tao. Kasi hindi naman pera ang kayamanan ng church. Tao ang kayamanan ng church. That's why we must learn to value or to add value to people. Let them feel that they are important. Magkaroon tayo ng impact sa kanila and they will follow us. Susunod sila sa atin, mga kapatid. Why people avoid discipleship? Because there is change. There is obedience and submission. Hindi talaga madali eh. Ano yung ikatlo? Because there is focus. We must have the right focus. Ibig sabihin, mga kapatid, sa discipleship, hindi pwedeng sabog-sabog ang buhay. Kalat-kalat ang buhay natin. Hindi pwedeng magulo ang utak natin. Dapat meron tayong focus. Kaya sa discipleship, ano sabi natin? We put life back into order. Kasi nawala sa order dahil sa kasalanan. So sa discipleship, dinadala tayo sa tamang prioridad sa buhay. Nagkakaroon tayo ng single-mindedness. Si Jesus ba may focus? Yes. Pero hindi madali. Kasi pag pumasok ka sa discipleship, magkakaroon ng focus ang buhay mo. Hindi masama ang pamilya. Hindi masama ang trabaho. Hindi masama ang pag-aaral o ang school. Pero dapat ang focus mo talaga, go and make disciple. Ang ibig sabihin, mag-go and make disciple ka sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa school. Yan ang focus mo dyan. Amen. So kapag walang focus, hocus-pocus nga naman. Kung ano-ano sasabihin mo, kung ano-ano pamamaraan ang gagawin mo, kung ano-ano lang ang gagawin mo. Kaya yung focus, wag nating kalilimutan. Leadership level yan eh. Hindi pwedeng walang focus ang buhay mo kasi may sumusunod sa'yo, may tumitingin sa'yo. Paano kung walang focus, walang direksyon ang buhay mo? Saan mo dadali ng mga tao? So let us not forget talaga sa leadership level, may mga challenge yan. Kasi sa leadership level, mga kapatid, may mga pinagdadaanan na yan. May mga pagsubok na yan. May mga pruning na yan. Pagtatapyas yan. Talagang aayusin ang buhay mo. Bakit? Kasi nag-aayos ka na ng buhay. Hindi pwedeng sila lang at ikaw hindi. Ikaw ang unang aayusin. Mga kapatid. Kaya sabi ng Psalm 66 verse 10, For you have put us to the test, O God. You have refined us as silver is refined. Sinusubok mo kami. Kaya pag walang focus ang buhay mo, tagilid ka dyan. Dapat tama ang focus. Sinong focus natin? Si Jesus. Just look unto Jesus, mga kapatid. Tandaan natin, ang discipleship, ang dulo niyan, leadership. Hindi lang tayo ang aalagaan. Time will come, tayo na rin ang mag-aalaga. Amen? Ang dulo, leadership eh. Ito yung ayaw ng marami. Yung mag-alaga. Wala kang magagawa. Utos ni Lord dyan, go and make disciple. Kaya anong sabi ng Panginoon sa John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Kung tayo ang pipili kay Lord, hindi natin pipiliin si Lord, mga kapatid. Alam ni Lord yan, kaya siya na mismo ang pumili sa atin. Amen? Parang si Abraham, di ba? Hindi naman niya alam na siya'y tinatawag ng Diyos. Inihayag lang ng Diyos na siya'y tinatawag ng Diyos. Ganon din sa atin, minsan hindi mo alam yan. Pero gusto kong sabihin sa iyo, lahat tayo may pagkatawag sa Diyos to lead these people back to God. Amen? Kaya dapat dumaan tayo sa discipleship. Amen?
Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Si Lord ang pumili sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang pumili sa iyo. Kaya dapat ito yung tama kapatid Tamang puso Tamang pananaw. Gawin mo ang lahat, hindi dahil mahal mo si Jesus. Gawin mo ang lahat dahil alam mong mahal ka ni Jesus. Kasi pag ginawa mo isang bagay dahil mahal mo si Jesus, nagbabago tayo. Ngayon mahal mo si Jesus, bukas hindi Pag walang problema, I love you Jesus. Paano pag may problema, mahal mo pa rin si Jesus? Hindi Pero si Jesus, may problema, wala ka, bumaksa ka, nag-fail ka o hindi nagbabago si Jesus, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen? So you need to have the right focus. Everything, point it all to Jesus. Kaya tayo nagdi-disciple. Hindi mo disciple yan. Disciple ni Jesus yan, mga kapatid. Always remember that we are not just helping someone to become a better person. No. We are helping these people to meet and encounter our Lord Jesus Christ. Sapagkat si Jesus lang talaga ang hindi nagbabago. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. That is our right focus. Look unto Jesus. Let us all stand up. I encourage you. Be a disciple and make disciple. You are here for a purpose. Yes, God will change your life. Pero hindi para sumama, para bumuti tayo. Para bumuti ang buhay natin. Sumunod ka lang. Magpasakop ka lang. Basta tama ang focus natin. Hindi tayo mawawala, mga kapatid. And God will use your life to lead these people. So, be vaccinated to solve this pandemic problem all over the world. Even in our church, yung leadership shortage. So be a disciple. And someday, you will make disciples. Let us sing this song. Hallelujah.